Israel airstrike tinamaan ang isang Russian base? Sinadya or aksidente lang? Estados Unidos kumilos na nag-deploy ng militar sa gitnang silangan at sunod-sunod na kapalpakan sa Chinese military dahil daw sa korupsyon? Ang mga kaganapan sa pagitan ng Israel, Russia, China, at Estados Unidos sa mga nakaraang buwan ay nagbubukas ng mga bagong tanong ukol sa kanilang mga kapasidad militar at ang epekto ng kanilang mga galaw sa pandaigdigang politika. Ang mga insidente ng pag-atake, mga sablay sa teknolohiya at mga pagkukulang sa seguridad ay nagbigay liwanag sa kahinaan ng mga bansang ito sa kabila ng kanilang ipinagmamalaking lakas. Ano ang papel ng Israel at Russia sa Syria? Bakit nagpadala ng maraming sundalo ang Estados Unidos sa gitnang silangan? At ano-anong mga kapalpakan ang ginawa ng mga Chinese military? Yan ang ating aalamin. Israeli airstrikes at Russian bases sa Syria, isang patuloy na pag-aagawan. Noong mga huling araw ng Oktubre 2024, isang malaking balita ang bumulaga sa pandaigdigang komunidad matapos ang pag-atake ng Israel sa isang base militar malapit sa Latakia, Syria. Ayon sa mga ulat, tinarget ng Israeli forces ang isang depo ng armas malapit sa Khmeimim Air Base na ginagamit ng mga puwersa ng Russia. Ayon sa mga ulat, higit 30 misil ang pinaputok na nagresulta sa malalaking pagsabog na umalingaw-ngaw sa rehiyon. Ang mga video ng pagsabog ay kumalat sa social media na nagpapakita ng mga secondary explosions na nagpapahiwatig na ang depo ay maaaring may nakaimbak na mga bala o eksplosibo. Pinag-uusapan ng mga eksperto ang posibilidad na ang mga armas ay nakalaan para sa mga proxy forces ng Iran na matagal nang tinutulungan ng Russia sa kanilang mga operasyong militar sa Syria. Ang pag-atake ay dumating ilang oras lamang matapos lumapag ang isang Iranian cargo plane na pinaniniwalaang may dalang mga armas para sa Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC ng Iran. Bagamat hindi agad kinumpirma ng Russia ang insidente, ipinapakita ng mga ulat na lumalalim ang tensyon sa rehiyon. Ang mga aksyon ng Israel laban sa mga interes ng Iran sa Syria ay tila walang tigil, ngunit ang pag-target ng mga lokasyon malapit sa mga base ng Russia ay nagpapakita ng mas malalim na komplikasyon sa pagitan ng mga kapangyarihan. Ang patuloy na pag-atake sa rehiyon ay patunay ng lumalalang sitwasyon kung saan ang mga proxy wars ay nagiging direktang banggaan ng mga pangunahing puwersa sa pandaigdigang entablado. Ang papel ng Estados Unidos, pagpapadala ng karagdagang tropang militar sa gitnang silangan. Bilang tugon sa lumalalang sitwasyon, inihayag ng Pentagon na magpapadala ito ng libu-libong tropa sa gitnang silangan upang palakasin ang seguridad ng Israel at suportahan ang mga operasyon sa rehiyon kung kinakailangan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng estratehiya ng Estados Unidos na tiyaking may sapat na puwersa para protektahan ang kanilang mga alyado at pigilan ang anumang pagsiklab ng mas malawak na digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ng Lebanon. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 43,000 tropa ang kabuuang bilang ng mga militar ng Estados Unidos na nakadeploy sa rehiyon kasama ang mga advanced air squadrons ng F-15E, F-16 at F-22 fighter jets. Ang presensya ng mga A-10 attack aircraft ay nagdaragdag ng firepower sa rehiyon, isang malinaw na mensahe sa mga kalaban ng Israel. Bukod dito, 2 aircraft carriers, ang USS Abraham Lincoln at USS Harry S. Truman, ay pinahaba ang kanilang deployment sa Mediterranean Sea upang magsilbing strategic deterrent. Ang pagpapadala ng karagdagang puwersa ng Estados Unidos ay hindi lamang reaksyon sa mga banta sa Israel. Ito rin ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Amerika na tiyaking walang puwersang militar ang maghahari sa rehiyon, lalo na sa harap ng mga proxy wars na pinamumunuan ng Iran. Ang pagkilos ng mga ito ay nagiging mas kritikal habang lumalala ang krisis sa rehiyon at habang ang mga bansa tulad ng China at Russia ay nagiging mas agresibo sa kanilang sariling mga hakbang. Mga pagkatalo ng China, modernisasyon ng PLA at ang malalim na problema ng corruption. Sa kabila ng malawakang modernisasyon ng militar ng China, ang People's Liberation Army, PLA, ay hindi nakaligtas sa mga insidente ng pagkatalo na nagdulot ng kahihiyan sa kanilang pamahalaan. Isa sa pinakatanyag na pagkabigo ay ang ulat na isang submarine ng PLA Navy ang nahuli sa sarili nitong trap noong Oktubre 2023.
Ang submarine na ipinadala upang bantayan ang mga strategic waters malapit sa Shandong Province ay di sinasadyang nahuli ng isang anti-submarine trap na dapat sanay para sa mga banyagang spy submarines. Ang insidente ay nagresulta sa pagkamatay ng 55 Chinese sailors dahil sa kontaminasyon ng oxygen system ng submarine matapos itong maayos. Ayon sa mga ulat, ang China ay hindi humingi ng tulong dahil sa takot na malantad ang kanilang traps at mas nakakahiyang aminin na ang kanilang sariling trap ang naging sanhi ng pagkasira ng kanilang kagamitan. Ang naturang insidente ay hindi lamang isang technical na pagkakamali kundi nagpapakita rin ng kakulangan ng coordination sa loob ng militar ng China. Sa kabila ng mga pagpapakita ng lakas, malinaw na ang mga kakulangan sa pagsasanay at disiplina ay may malalim na epekto sa kanilang operasyon. Pinapalala pa ito ng malawakang corruption sa loob ng PLAM na nagdulot ang pagkakasibak ng ilang mataas na opisyal ng militar sa mga nakaraang taon. At nito lamang Mayo o Hunyo 2024, isang Chinese nuclear-powered submarine na bahagi ng kanilang Zhou-class attack submarines ang naiulat na lumubog habang nasa proseso ng konstruksyon. Ayon sa mga satellite images mula sa Wuchang Shipyard, napansin ang mga crane sa paligid ng lugar na nagbigay ng indikasyon na ang submarine ay maaaring lumubog sa loob ng dock. Bagamat hindi pa kinumpirma ng China ang insidente, tinitingnan ito ng mga US defense officials bilang isang posibleng setback para sa pinalalakas na naval capacity ng China. Ayon sa mga opisyal, ang aksidente ay maaaring nagpapakita ng mga issue sa kalidad ng kagamitan at sa pangangasiwa ng China sa kanilang defense industry o napasaw ng may mga ulat ng korupsyon. Isa pang insidente noong Enero 2012 ay ang paglabas ng video ng isang pagsasanay ng mga sundalong PLA kung saan nagbabatuhan sila ng live grenade, isang hot potato-style exercise na nagresulta sa malapit na aksidente. Nakita ang mga sundalo na naglalaro ng umuusok na grenade bago ito mabilis na iniwas sa huling segundo. Ang video na ipinakita pa sa Chinese State Television bilang bahagi ng pagpapakita ng lakas ay nagdulot ng malawakang pangungutya mula sa international na komunidad. Hindi lamang sa mga simpleng pagsasanay lumabas ang mga kakulangan ng China. Ang mga insidente ng pagkatalo ng Chinese peacekeepers sa South Sudan noong 2016 ay nagdulot ng pagkamatay ng 2 sundalo at ang pag-abandona ng kanilang post na nagresulta sa mas maraming pagkamatay ng mga sibilyan. Ipinakita ng insidenteng ito ang limitadong karanasan ng PLA sa tunay na labanan sa kabila ng kanilang paglaki sa teknolohikal na aspeto. Sa gitna ng mga pagkabigong ito, ang militar ng China ay nananatiling isang simbolo ng malawakang ambisyon ng Beijing sa global military power. Subalit habang tinutulak nila ang kanilang mga plano sa modernisasyon, maliwanag na ang kanilang mga kakulangan sa combat experience at disiplina ay mga pangunahing balakid sa kanilang tagumpay. Sa kabuuan, ang mga kasalukuyang balita ukol sa mga militarisasyon ng Israel, Estados Unidos at China ay nagdadala ng mahalagang aral ukol sa tunay na estado ng pandaigdigang kapangyarihan. Ang mga pagkilos ng Israel laban sa mga proxy ng Iran at ang kahandaan ng Estados Unidos na ipagtanggol ang kanilang mga alyado sa gitnang silangan ay nagpapakita ng patuloy na paglalaro ng kapangyarihan sa rehiyon. Samantala, ang mga pagkukulang ng China sa militar sa kabila ng kanilang mabilis na modernisasyon ay nagbubukas ng tanong sa kanilang kakayahang magtagumpay sa isang tunay na labanan. Ang mga pagkabigo sa teknolohiya, disiplina at corruption sa kanilang mga puwersa ay nagbibigay daan para questionin ang kanilang posisyon bilang isang global military power. Sa harap ng mga ito, malinaw na ang pandaigdigang politika ng militar ay nananatiling isang komplikadong entablado kung saan ang mga kahinaan ng bawat bansa ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagkatalo. Ang mga aral mula sa mga pagkabigo ng China, Russia, at Israel ay nagsisilbing paalala na walang kapangyarihan ang impenetrable at ang mga pagkakamali sa larangan ng labanan ay maaaring magresulta sa malalaking pagkalugi sa larangan ng pandaigdigang seguridad. Kung nagustuhan mo ang ating video, paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat at God bless.